Magandang araw sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman po makisubaybay tayo sa ongoing USA Chess Championship na kung saan naglalaro dito si Wesley So. 2 games po ang i-analyze natin, laro ni Wesley at yung isa pang game na nagpayanig po ng round na ito. At bago tayo magsimula mga kamatsas, atin munang silipin ng Internet Chess Club. Marami pong nag-request ng puzzle. Ayan, nandito po ako ngayon sa Internet Chess Club, ICC. Kiklik ko yung mission button sa taas. Marami pong missions dito mga kamatsas na po pwedeng pagkaabalahan. Dito muna tayo sa Steady Mind. Ang sabi dito, solve the daily puzzle and 4 separated days. O, kiklik ko yan ha, go! O ayan, bibigyan po ako ng daily puzzle. So ito po yung iiwan nating puzzle for today. Lapag nyo po sa comment section below ang inyong mga kasagutan. It's black to play and then sasagutin ko po kung tama ba ang solution nyo o kung mali naman sasagot din po ako kung ano yung tama at kung bakit naging mali. Okay po? Ayan, so kita-kita po tayo sa susunod na video para sagutan yan mga kamatsas. Ayan, sa mga wala pa pong Internet Chess Club, nasa comment section below lang po ang link. Okay. Ang ginawa dito ni Abhimanyu Mishra, ang may record na youngest grandmaster sa buong mundo, nag D4 at nag D5 naman si Wesley. C4, E6, Knight F3, Knight F6, G3. Talagang nauuso ngayon ng Catalan talaga, no? C5, ayun. Medyo kakaiba yung approach dito ni Wesley. Dito po kasi madalas nakikita natin yung kinakain yung C4, di ba? Pagka nag G3. Pero dito, sumabay si Wesley ng pasabog sa sentro, pressure, Bishop G2, kinapture na ang pawn D4, and then kinaslingan lang po ni Mishra. Okay? Mababawi din naman yan anytime. Nag-Bishop C5, dinipensahan ang pawn, kinuha na. Baka mamaya ay talagang tuluyang hindi na mabawi yan. Nangamba na po si Mishra, kinapture na. So bookline na bookline pa rin. Nag-castling, Knight B3, tineret ang bishop, umatras, kinapture ang pawn D5, capture. Bakit po Knight? Kasi kung pawn ang ipangka-capture ay talaga pong isolated yan, magiging atake yan, no? Atakihin talaga yan mga kamatsas, pag-iinitan yan hanggang dulo. Kaya ginawa ni Wesley, nag-Knight takes D5 at nag-Bishop D2. Develop. Ang idea po ng Bishop D2, pag nag-Knight C3, kung kainin man at least ay Bishop ang pangka-capture, hindi ma-isolate yung pawn. Okay? Nag-Knight C6, Knight C3, kinapture na, ayun na nga. So nananatili pa rin healthy ang pawn structure dito ng puti. At nag-Queen B6, okay, bookline pa rin, develop. At ipe-prepare naman dito ni Wesley yung tore niya na mailagay na kagad sa D-file. At dito nag-Knight D4, ayan. So bookline pa rin, grabe ang haba ng nalalaman nila sa mga libro-libro, no? Knight D4, challenge sa Knight. At nag-Knight B4 at dyan pa lang po naputol sa kaalaman ng aklat. Dahil ang nakarecord pa dito, may tumira po ng Rook D8 pin. Pero parang na-curious ako sa pin na yan. Ano tira? Kasi pag nag-E3 tipong may E5, parang babagsak ang isang pyesa. May kain pala doon. Ayan, kaunting kaalaman lang po sa opening mga kamatsas. Na kapag naghangad ang block ng ganito, marami bang pyesa? King F8, Rook F takes D1, King takes E7, tapos may Bishop D4. Aray ko. So may check mamaya doon. Halimbawa, mag-Queen A5, kakapture doon. So dito may Bishop, and then Tore. Lumalabas ang kapalit lang ng Queen dito, Tore at Bishop O parang nakakapangamba pa rin sa puti mga kamatsas. No? Kinakailangan ng mataas na accuracy level ang gagawin ng white dito. Queenless pa rin yan eh. Kakatakot? O balik tayo. Pero ang ginawa ni Wesley, nag-Knight B4. Aware si Wesley sa line na Knight takes C6, ano? At dito nag-A3, okay, inatake yung Knight, pumunta sa D5 at nag-Knight F5, ayun, binirahan dito ni Mishra ng medyo kakaibang balagbag na atake. Oo nga, lakas ano, pag kinapture to, kuha yung Knight, nag-Bishop F6, okay, pinangtapat dyan sa Bishop na yan, kinapture ang Knight, kinapture lang din yung Bishop, at Queen takes. So dito lumalabas po ay maliwanag na 1 pawn up si Mishra. Rook D8, threat sa Queen, Queen F3, kinapture na yung Knight, capture, takes,
and then queen c6. Ayun, threat yung pawn. Nag-queen c2 para madepensahan, para maiwasan din po yung rook d2, and then nag-h5 naman dito para mag-h4, h3. Nag-rook d1 lang. Nag-rook c8, pressure sa c3. Nag-a4 lang. Okay. So a4 lang at nag-g6. Dito po kasi mga kamatsas, kung maghahangad ang black o si Wesley na parang tipong makakabawi na siya ng pawn, nagkakamali po ng napakalaki dahil may rook d8 check. Walang pasingaw dahil may queen. Obligadong capturing yan, capture naman yung queen. Queenless. Talo ang black dyan. Kaya, nag-g6 lang si Wesley para meron siyang extra square na aangatan. Nag-h4 naman para pigilan yung paparating na h4 naman ng black at nag-b6. Ayan, dito po mga kamatsas, kung mapapansin nyo po, pag kinapture kasi to, capture, baka iniisip nyo, coach pwede nang capturing yan. Pag chumik naman doon may angat Chicken pa rin po talaga. At pag umangat yung king dito ka capture, babalugbugan yung queen Nasa likod, talo pa rin. Wins material naman ang mangyayari. Grabe, no, daming mga set of traps dito ni Mishra, no. So, kaya nag-b6 lang si Wesley, relax lang muna. Nag-c4, ayan, pinapasubo nga talaga pero nag-a6 lang, relax lang. Rook d3, ayan, papatong na, magbabattery. Nag-b5 na. Okay, para i-pressure talaga ang c4 at naghahangad na rin si Wesley mabawi yung isang pawn. Capture, and then nag-c5 para maging pass pawn, nag-rook d4. Ang plano po ng rook d4 ay mag-rook c4 para makuha na yung pawn sa c5, nag-queen c3. Kung gumanon ba, wala namang check doon, may queen. Nag-rook c4 pa rin si Wesley. Parang nanakot lang yung queen c3 ni Mishra. Queen f3, hamon queen to queen. Kinain lang. Kain, aray ko. Parang ang pangit ng ginawa ni Mishra, no? Equal number of pawns pero double pawn. B4, ganon, check, dito. Okay, so kailangan talagang suportahan yan. G4, B3, at nag-rook B5 para talagang obligahin yon, nag-B2 na. Okay, so ito pong B2 nangangahulugan na hindi na talaga pwedeng alisin ng tore na liliban. Kumbaga aalisan niya, iwanan niya yung B5, hindi pwede. Kasi anytime may bitaw po ng rook G1 check sacrifice and then magpo-promote B1 queen. So kailangan panatilihin ng tore, nagbabantay dyan sa paspo na yan. Rook B8 checking G7, nag-G5 and then nag-F5 lang. Okay, timplado na. Ni Wesley check, baba, check, angat. Ayun, nilapit na niya Gumanon, lapit, rook b8, king c7, rook b3, gumanon muna. And then rook b4, so nag-aamba pero di naman makakapture yan. Gumanon, ganon. Dito po kasi mga kamatsas, baka iniisip nyo, coach, ba't ayaw ilapit ni Wesley? Wala pong ma-achieve yan kasi chechikin lang po ng chechikin yan. Saan man tumapat na file yan. Raratratin lang po ng check yan, bali wala. Wala naman tataguan ng king Talaga magpapalutang-lutang yan dyan sa files na yan. Kaya pinipilit ni Wesley ganyan. Ayun, tinanggap na ni Wesley na kahit na in effect may extra pawn siya kasi may pass pawn pero wala po talagang progress na mangyayari. Dahil gustuhin man ni Wesley alisin ng tore, wala namang makukuha, masusungkit, wala Bantay sarado. Okay po, no? So okay lang. Nakadalawang panalo pa rin naman si Wesley tapos tabla to, still leading pa rin yan. I believe mamaya tingnan po natin yung standing at ngayon naman i-analyze natin ang nagpayanig talaga ng round na ito. Ito po matinding laban, ang laban nila Sam Shankland at Hans-Moke Niemann. Nag D4 si Shankland, Knight F6 si Niemann, C4, E6, Knight C3, Bishop B4, Nimso India ng pinasok, E3, classical approach lang, castling, Bishop D3, nag D5, kinapture na ang D5, capture lang din ang pawn para matulungan ng makalabas mamaya ang diagonal, nag A3, so sinubukan ng Bishop kung kakainin pero umatras, gusto ni Niemann i-preserve ang dark square Bishop, Queen C2, pressure sa H7, nag Knight A6 lang, aba, yan ang medyo kakaibang linya. Ano yung Knight A6 na yan? Medyo naibahan ako dyan Usually dinidevelop ang Knight dito.
O kaya nagsi-C5 muna bago ganun. Pero nag-knight A6, ano? Knight F3, C5, ayun. Okay, nag-castling, C4, Bishop E2, and then nag-Knight C7. Ganun lang pala. Okay, ikot yung knight doon, and then B5, A5 ang nakikita ko, Rook B8, Pawn Storm sa queen side. At sa usapan pong novelty mga kamatsas, nagkaroon na po ng novelty sa pamamagitan ng pag-castling ha. Yan po yung wala sa libro dahil D-Tech C5 ang nakatala pa. Okay? Nag-A4 dito si Sam Shankland para walang B5 si Niemann kasi nga po nakakairita yung ganun tapos tipong gagapang ng pawn storming sa queen side eh. Pero dahil bumuka yung B4, agad namang bumalik si Niemann para ilagay talaga ng matibay, outpost yung knight dyan sa B4. Nakakita ng butas ano? B3, ayan para kung mag knight B4, kung queen B2 lang at para matibag na yung solid C4. Knight B4, Queen B1, kumapture lang sa B3, capture, and then nag-Bishop F5. Ayan. So ito pong Bishop F5, may mga sundot-sundot na nakakailang pero ita-timing pa. Nag-A5 na dito si Shankland para hindi na masundan pa ng A5 na talagang kulang na lang isemento yung knight sa B4 pag naka-A5 na, napakatibay na knight niyan. Okay, kaya inunahan na kagad ng space. Rook C8, syempre, dire-diretso ang harmony, coordination ng mga pyesa, at nag-Bishop D2, nag-A6, ayon. Diyan po medyo napagalitan ng computer engine si Niemann, dapat daw po ang tira ay Bishop C2 na. At kapag nag-Queen B2, silipin na natin. Pagka gumanyan, sabay Knight E4. Okay. Yan pala ang sunod-sunod niyan. Grabe, no? Nakapalupot na yung mga pyesa, ang dami. O balik tayo sa ginawang A6. Siguro nakikita dito ni Niemann baka matulakan siya ng A6 eh. Kaya inunahan niya nag G3. Ayun naman, parang medyo ano kaya nangyari dito? Parang tamang hinala sa G3. Ano laman? Parang meron siya nakikita dito. May mga ganun ba? Ang simpleng tira po is Knight B5. Atakihin yung bishop. Sacrifice pero may ganti naman sa Knight on B4. Yan ang nire-recommenda ng computer. Pero balik tayo, G3 ginawa. Di butas yung light squares. Nag-Queen E7, Rook FC1, Rook C7 magbabattery, Knight E5. Ayun, binitawan na ng kakaiba. Pag kain, hindi pwede mabibitin yung knight sa B4. Hindi pinansin ni Niemann, nag-battery lang. Queen B2, ayun, bad move by Shankland. Another questionable positional move. Bakit? Ano plano niyan? Ba't gumanon? Okay. Siguro, extra support sa torre pag umalis yung knight. Pero ang accurate po dito ay Bishop F3 lang. Ayun. I-pressure ang Pawn D5. Pero, nag-Queen B2. Ayun, dito mga kamatsas, pakiguess nyo ang napakagandang hataw na tira na ginawa dito ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom, may Knight C2. Grabe, may pasok na palang ganyan. Kinapture ni Shankland. Capture. Knight G4 muna. Bakit kaya? Bakit hindi kinapture? Pag kinapture, may Bishop B4. Bagsak ang Knight sa C3. Ayun, grabe. Lakas ng idea ang in-apply ni Niemann Nag-Knight G4 muna si Shankland at nag-Bishop E4. Proteksyon sa Pawn D5. Kain-kain. Okay, dito na bad move na naman si Niemann. Queen lang daw ang pangkain. Ba't kinapture ng G-Pawn? No? Medyo na-expose yung king niya dyan. Pero lamang na rin mga kamatsas kasi quality up siya. Torre nakuha niya eh. Bishop G4, another bad move by Shankland. Ayun, medyo parang naguguluhan na si Shankland. No? Siguro naguguluhan na siya kung anong planong dapat gawin, ano unahin. Pero ang accurate po ay Bishop D1. Dito iikot. Oo, dito pa iikutin mamaya. Okay. Pero nag-Bishop G4, pina F5 lang, and then Bishop E2 ulit. Siguro ang plano dito ni Shankland pag nag-F5, at least may F3 siya. Na walang pupuntahan, wala nang aatrasan yung Bishop. Parang ganun ano. Pero in H5 lang. Grabe, baliwala lang. Hindi lang pinansin. H5, mag-H4. Pakain yan Galing naman nun. Grabe, lalim.
Kinapture nga ni Shankland. King G7 lang, aray ko. Ayan, yan ang trademark ni Niemann. Kaya napagbibintang ang nagko-computer engine to eh. Sa bigat ng mga binibitawang ideas eh. Biro nyo pagkakain, King G7 lang. At may idea to play Rook H8, controlin, atakihin yung H-file. Lalim nun ano, pakain sabay King G7, sabay Rook H8, yan ang basa ko dito. Pero ito po ay face-to-face sa tournament, hindi po to online ha. Ayan, sigurado, tatakbo sa isipan ng iba, baka naman online yan, kaya nakakaganyan na naman si Niemann. Hindi po. Ayan, bumalik. Si Shankland, Bishop D1, iikot sa B3 para i-pressure ang D5, nag-Rook H8 na. Ayan na, kumbaga, ay oo, Salbahiski ang threat na nakikita ko dito. Salbahiski. Oo nga, no, may mga ganun-ganun ako nakikitang kalikot. Nag-H4 na. Kasi ang na-imagine ko dito, yung tipong may capture doon. Tipong pag kinapture, may check doon. Hindi pwedeng capturing kasi nakapin. Din pagbaba, may matcha sa ilalim. O pero ito muna. Para walang pag rook takes H2, meron kasing knight takes E4 eh. Ayun, so sacrifice muna and then rook takes H2. Mga ganun na gumuguhit na plano ng mga taktika, no? Mga tactical blows. Kaya dito, hindi na pinatagal ni Shankland. Nag-H4 na siya kagad and nag-rook C6. Grabe yung mga kembot-kembot. Rook C6, ano plano? Alisin ang bishop dyan, patatawirin po ang tore going to G6 and then para may mga pressure sa G3, may capture sa H4. Grabe, lupit. Knight takes E4, F takes E4 and nag-rook B1, pinilahan yung B7. Kumbaga, bago pa mag-focus ang black na mailipat ang tore dyan sa G6, gusto munang abalahin ni Shankland na magulo ang isipan dito ni Niemann sa queenside. Pero another bad move. Ang gusto po ng computer accurate move ay Bishop E1. Naku po, puro higa na lang ang mangyayari. Ay, puro higa na lang ang gusto. So Rook B1. Ayun dito mga kamatsas, bumalagbag si Niemann. Rook takes H4. Balagbag na masasabi kasi hindi naman po talaga accurate yan. Kitang-kita sa evaluation bar, no? Umangat yung evaluation ng puti. Dito po ang accurate. Ayun, dito na miss ni Niemann ang accurate. Bishop takes G3. Yan pala, brilliant. Nakapag kinapture and then Rook G6. Grabe. Eh di Bishop E1 natin, depensahan natin. May Queen takes H4. Dito na magkakaalaman. Papasok na po ang Reyna para mga likot na mga check-check dyan. Siyempre, kung ako ang puti, gaganon ako. Para walang mga check-check, di ba? Sabay simple lang ng Queen G5, oh. Atakihin yon. Paano kung mag Bishop F2? Sabay Rook G8-6, Rook G8-6 nga. Para may mga kalikutan check sa kabila. Grabe mga kamatsas ang position na to, no? Grabe pala to. Grabe na pala ang potential nito. Kain sabay Rook G6, oh. So natututo rin po ako sa mga pattern. Yan po ang uobserbahan natin, no? Hindi lamang po sa perspective ng human game, maging sa computer. Kasi yung computer, pag nag-calculate, grabe, almost accurate talaga eh. Pag nag-calculate, lupit nun ah. O pero ito ginawa ni Niemann, nasobrahan sa balagbag, GH4, Queen H4. So mapapatanong ka, ano, threat, parang kulang eh, no? Parang kulang. Nag-King F1, ayun, takbo agad para pag tsumek, ganun kagad, takbo. Ayan, dito mga kamatsa, sige, ipag-guess ko po sa inyo, another puzzle. This time, brilliant move ang ibinigay na grado sa tira na ginawa dito ni Niemann. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Grabe tong tira na to. Boom! Yanig ka talaga dito sa tira na to. Wow! What a fantastic sacrifice. Grabe. Nag-Bishop E1. Correct defense. Kasi kung kakainin po ang sacrifice bishop na yan, ay may Queen H1 check. Goodbye na kagad. Oh. Pag dito, kasi pag dito, di sasalubungin lang yan. So lagay natin sa E2 para medyo matagal-tagal pa. May Rook F6. So ang tanong, papaano ngayon isosolve at pipigilan yung paparating na matchas? Oh, pag umalis naman yung bishop, check, matchas pa rin yan. Paki-imagine po. Kapag naman ang ginawa ay Bishop E1, magku-Queen G2 check na, harang, matchas.
Pag naman gumanito, itakbo natin sa B4, sisimplihan lang po ng check, dito matchas naman sa F1. Okay, grabe. Kaya hindi pwedeng capturein talaga yung bishop. So bishop E1, patibay lang sa pawn F2 at nag-rook F6. Biruin nyo ha, 1 rook down dito si Niemann. Grabe katapang, ang angas, 1 rook down. Nag-queen C2, okay? Para bigyang daan na samantalang ang queen ay dumidepensa dyan sa inaatake ni Niemann, yung tore magkaroon naman ng counterplay doon sa B7. Queen H1 check, nag-king G2, queen G2. Ayan, threatening, rook takes F2, capture, capture. Imagine niyo po, matchas yan. Takbo hanggat may lupa, obligado, capture ulit. Humarang ng bishop. Okay, para syempre delikading yan kasi nandyan na yung queen. Dito, another puzzle na naman mga kamatsas. Pasensya na po kayo pero napakagandang i-calculate pan training. Sa ilang sandali lang, ano kaya yung brilliant move na yon? Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Boom! Grabe, nagpaulan si Niemann ng katapangan. Takbo hanggat may lupa. Hindi pwedeng capturein ito kasi po may queen G5. Matchas. Wala nang pupuntahan. Okay, grabe. Takbo hanggat may lupa. King D1 and then nag queen G1. Ano plano? Parang matagal ang plano, no? Pero grabe. Queen C8, ayun na po, bumigay na si Shankland sa sobrang sa sobrang pagka-confuse niya sa position ay ayun ang hangad niya maka queen G4, ma-queen to queen niya. Yun naman ang plano na nababasa ko. Pero ang accurate defense pala dito mga kamatsas ay simple rook takes B7 lang. Yan lang. Pero malawak pa rin yan. Etc. etc. Dami pa rin kalkulasyon yon. Pero balik tayo sa queen C8. Bishop G5 naman ang ginawa. Ang plano ni Niemann capturein yung pawn sa D4. Okay, pero ang accurate pala dito, Bishop F2 na. Yan na pala. O di, paano kung mag-queen G4? Ayun. Para ma-queen to queen, mag-rook G6. Ay, may ganun pala. Oo nga pala, nakabitin pa rin. Ready to capture pa rin. Kasi pag kinapture ito, capture, pag gumanon, may E3 check lang. Bibitaw at bibitaw rin pala sa bishop. Pag umangat dyan, then rook takes E1. Oh. Pag kumapture naman doon, and then king G6 lang. Pero dito po, dahil malakas ang pass pawn, tipong may mga ganong-ganong check-check, mga ganong-ganon, or rook A1, ganon-ganon, check. So winning pa rin po dito ang black. Medyo tatagal pa nga lang. Okay, balik tayo. Pero ang ginawa, Bishop G5, ang purpose po ng Bishop G5, walang Queen G4 na mafo-force Queen to Queen. Walang check kasi pinantakip yung Bishop eh. At the same time, yung Queen ay nakatreat sa Pawn D4. So yan po ang plano ni Niemann. Nag-Rook takes B7, Bishop H4. Aba, talagang tiniret. Queen G4 check na. Kain-kain, may Rook F1. Bawi pa rin. Nag-Bishop E6 para may counter doon. Kinapture na with check. King C2. Yun lang. Grabe. King D2 lang daw ang accurate. Oh. Halos drawish na pag King D2 eh. Halos drawish na eh. Ano diferensya ng King C2 sa King D2? King C2? Ay, may check doon. Ano pinagkaiba? Pag ganon, sabay Rook F2 lang. Okay. Depensa. Kinapture na yung pawn. E3. So, ayan na po. May check na Bishop C4. So, para di makatulak, check ganon, and then kasi pag kinapture po yun, may ganon eh. Okay. So, ginawa inito na para may E1 queen. Diniretso na. Capture, King G6. Capture. Kinapture muna. And then Rook A6. Rook E6. Depensa muna. Ayun. Mangyari kasi may extra pawn pa. Yun ang mabigat dito. Yun. So, tiniret, iwasan tore, gumanon, ganon. Okay, so laban pa, ikot-ikutan, ikot-ikutan, ikot-ikutan. Hoping pa si Shankland na makagulo-gulo. Ayun, hamon ng rook to rook, iwas. King C5, gumanon, rook D4 lang, check, gumanon para itret yung pawn sa A5. At dito po ay nag-resign na si Shankland. Grabe, no? Kahit nadihado siya ng isang pyesa pero
pinalagan pa rin niya, kumbaga parang nagbabaka sakali pero wala na eh. Okay, so ito po yung mga balita sa kanilang standing. Nangunguna pa rin si Wesley So. Sabi ko sa inyo, maganda pa rin ang score ni Wesley. 3 points. At si Fabiano Caruana, Levon Aronian, Hans Mokniman, 2.5 points. Yan po, no? Ang standing nila. At sa women's division naman, natalo po si Megan Paragua kahapon. Ayun, so hintayin natin makarecover mga kamatsas. Nangunguna si Ana Sargsian sa Tonsgi pangalawa. Ayun, at nasa pinakahuli pa yung ating pambato na si Megan. Bago pa lang naman mga kamatsas, bagong salang pa lang siya sa US Championship. So kailangan pa niyang ma-adapt ang environment dito. Pero I believe later on, kasi since bata pa yan, matutulungan with the help of her tito, GM Mark Paragua, and yung mamit daddy niya, lalakas yung bata na yan. Siya yata pinakabata dito mga kamatsas. Oo, youngest siya dito sa women's division na to. O si Alice Lee, halos kasing edad ni Meow Meow yan eh. May talo na rin pala si Alice Lee, no? Ayan po. So yan po yung mga abangan natin ditong update sa US Chess Championship. Maraming salamat po mga kamatsats. Ano man pong inyong suhestyon, nasa isip, opinion, naramdaman, lapag nyo lang po sa comment section below. Usap po tayo. Okay? And then solve kayo ng puzzle ng ICC. Papansinin ko po yan sa comment section below. Doon tayo magtalakayan. Kung tama, congrats ko. Kung may mali, sasagot po ko ng tamang tira kung bakit naging mali ang inyong kasagutan. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.